Day, may klase ron ba? Tawagan sa ako si Darren. Uy, nanawag si Kayla. Hello, Dar! Hello? Busy ka? Ay, busy ko. Nubuhat ko sa akong thesis. Ay, sayang. Malagon ta tagplasa. Ay, human na dahil ka sa imong thesis. Kay maglaglaag naman ka. Hapit na mo kumahuman, Dar. Taaglaag lang punta. Sige, kamo lang sa... Ay, dili man si Darren. Chatanan na ako mga amiga. Ay. Wala, nag-chat na dahil si Kayla. Mag-ilis ako. Uy, gusto may nag-chat. Damian ang nigaw eh. Hoy, kabastos ba ning tawanan eh? Bastos pakagtugit pagid ka. Si pag tuon mo sa kuha mo pato bisag kinsa? Sige na, isa lang manggod. Kabastos ba ning tawana? I-block ta kabi. Bahala ka. Hindi ka tilaw og lami. Ay, aga, gi-block pa jud ko. Uy, na-chicks. Ay, Mika. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Dabi, ako mo pare. Sudan mo mga tista. Tara. Sige, mag-chika sa pagari. Saan mo sila uy? Sobrang sila kabastos. Kanya, gisitsitan ta karon lipuan ako. Ganit, day. Dili porket babae lang tayo. Anahon, rata nila. Ato na silang i-report, uy, para dili na nila mabastos ng uban. Good morning, Attorney Chel. Marami po ako nakikita ngayon about sa harassment sa bars. Ano po ba batas dito? At anong dapat gawin kung naka-experience ng ganito? Pinaparusahan ang unwanted and uninvited sexual actions or remarks, regardless sa motibo sa paggawa nito. Kasama sa pinaparusahan ang parusa sa mga ito, multa na umaabot hanggang 10,000 pesos at pagkakakulong hanggang 30 days. Kung pisikal na ang pambabastos, halimbawa stalking o paghawak sa sensitive parts, mas mataas na parusa. Kung maranasan ninyo, i-report ito agad sa pinakamalapit na miyembro ng MMDA o PNP. Kung kayo ay nasa bar, club, restaurant o anumang privately owned place na open to the public, i-report ang harassment sa security ng lugar. Sa batas, obligasyon ng mga establishment na ito to provide assistance to victims of sexual harassment by coordinating with the local police authorities immediately, making CCTV footage available when ordered by the court, and providing a safe environment that allows victims to report harassment at the first instance. Sa batas, bawal na bawal ang pambabastos sa kapwa.
That's your legal life hack. Stay safe, mga anak. Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act or ang Bawal Bastos Law ay ang batas nagpaparusa sa gender-based sexual harassments in streets, public spaces, online, workplaces, educational and training institutions. Paano itong Bawal Bastos Law na iiba sa lumang batas na Anti-Sexual Harassment Act of 1995? Basically, ang pagkakaiba nila is that yung offender sa old law ay dapat may moral ascendancy or influence over another. Kaya tanging mga taong may otoridad lang ang maaring kasuhan. Now, with the passage of Safe Spaces Act, anyone can be an offender. So hindi na kailangan na boss lang ang nanghaharas. Anyone in the workplace can report against a superior, subordinate, or even a co-employee. Narito ang ilan sa mga pinagbabawal na gawain under the Safe Spaces Act. Number 1, paninipol. Number 2, paulit-ulit na pagsasabi ng sexual na biro. Number 3, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. That means you can file a case against someone who says something like this. Number 4, panghihipo. Number 5, making offensive body gestures, and others. Protektado ka ng batas kung ikaw ay hinara sa alinmang sumusunod na pampublikong espasyo, tulad ng streets, roads, o sa public utility vehicles like jeepneys, tricycles, taxis, grab, angkas, also sa restaurants, resorts, malls, hotels, and other privately owned places open to the public, also sa workplace or sa educational institutions. And the law also covers online sexual harassment. Ang parusa sa ganitong krimen may vary according to the act committed and how often a person was convicted for violating the law. The penalty could be hours of community service or a fine ranging from 1,000 up to 500,000 pesos or pagkakakulong depende sa pagpapasya ng hukuman at sa antas ng pagkakasala. So kung ikaw ay biktima ng ganitong krimen, maaari kang humingi ng tulong sa Civil Service Commission kung ikaw ay isang kawani ng gobyerno, sa Department of Labor and Employment kung ikaw ay empleyado ng pribadong sektor, sa NBI, sa PNP, sa DSWD, or sa Public Attorney's Office ng Department of Justice.